Mamang driver, may granada ang isang pasahero ng hold up! Uy, Brad, ano ba yan? Uy, papira naman oh. Hoy! Diretso ka lang kung mamaneho kung ayaw mo sumabog tayo lahat dito, ha? Diretso mo! Tingin na! Tingin niyo sa akin at ang pera niyo, talas! Oo, ibibigay ko ang bag ko! Bilisan niyo! Nasa trilo ko! Bilis! Pag may pumalag sa inyo, pasasabugin ko kayo! Ha? Pasasabugin ko itong granada! Lahat kayo matutodas! Ano? Labas nyo na! Isang pampasaherong jeep ang hinold up ng isang lalaking may hawak na granada. Mabilis namang tumakas ang di pa natutukoy na sospek matapos samsamin ang pera at alahas ng iba pang mga pasahero. Grabe, ang lakas ng loob ng masasamang tao sa panahon ngayon. Laura, araw-araw nang-hold up sa loob ng jeep at may hawak pang granada. Narinig ko rin ang ibinalita bago mo pinatay ang radyo, Ellie. Di raw nakilala ang hold-upper dahil may suot na face mask. Lalakad na po ako, Mami. Daddy! V, magpahatid ka na lang sa daddy mo. Sa kabilang kanto lang po ang bahay ng friend ko na pupuntahan ko, Mami. Maglalakad na lang po ako. Ihahatid na kita, V. Kayo pong bahala, Daddy. At pag uwi mo, susunduin na rin kita. Dati naman po ako naglalakad lang papunta sa friend ko eh. Sa dami ng masasamang tao ngayon, buti na yung nag-iingat. Lalo na't dalaga ka na. Ang binibiktima pa naman ng mga hold-upper ay ang mga gaya nating nakakaluwag sa buhay. At nag-iisa ka naming anak, V. Kaya dapat ka lang naming pag-ingatan. Pero maaabala po kayo, Daddy. Okay lang na maabala ako sandali. Ang importante, masiguro namin ang mami mo na walang masamang mangyayari sa'yo. Maalas lang ng mga pasahero ng jeep na nasakyan ko kanina. Nasamsam ko lahat ng mga pera nila, talas. Malas lang ng mga nagiging biktima ko. Kung nung una napilitan lang ako mang-hold up para maipagamot ang nanay kong may malubhang sakit. Ngayon, kahit namatay na ang nanay ko, nagpatuloy na ako sa marumi kong trabaho. Dahil may magiging matinong kayod ba naman yung gaya kong hindi nakatapos sa pag-aaral dahil sa kahirapan? Di ba? Wala. Ako pa ba? Norid. Uy, may mobile na biglang pumarada sa kanto ng pinasukan ko yung eskinita. At may mga parak na mabilis lumabas sa mobile. Tinutukan ako ng baril. Malamang nakapag-report agad sa presinto yung mga na-hold up ko sa jeep kaya nasundan ako ng mga pulis. Naloko na. Hindi ako makakaskapo nito. Madatakma ako ng mga parak. Ano, Bernie? Nakulong ka? 2 araw, Mat. Bira. Di ko pa malalaman kung di tayo nagkasalbong rito sa kalye. Buti nakalaya ka. Oo, nahihilot ko yung isa sa mga parak na nakasakote sa akin. Sinuhula mo? Oh, syempre. Oo. Malaking halaga nga yun sinuhol ko kaya nasimot yung naitabi ko sa pang-hold up na nakaraan linggo eh. Ay, sayang. Bagong buhay ka na kasi, pare. Bagong buhay. Pre, kabisado mo ako. Magkababata tayo. Magkaibigan nga tayo. Kaya nagmamalasakit ako sa'yo. Pare, alam mong ayoko ng pinakikialaman ako. Baka dumating ang araw, hindi ka na lang makulong dahil sa pang-hold up mo. Baka masalvage ka na. Ano ka ba naman, Matt? Oh, ba't salubong ang mga kilay mo, Alma? Pinabaliwala mo mga sinasabi ko sa'yo eh. Mula nung magsama tayo, sinusunod ko ang mga gusto mo. Nagpundar ako ng tricycle na may papasada ko para may kabubuhay tayo. Di ba sinabi ko na sa'yo huwag kang makipagbarkada dyan kay Bernie? Di naman ako bumabarkada sa kanya. Eh ba't nakita kong kausap mo siya sa kanto? Pinara niya ang tricycle ko. Kinausap ako. Wala nga namang hindi ko pansinin. Magkalugar at magkakilala kami. Kilalang hold-upper ang Bernie na yun. At labas-pasok sa kulungan. Alam ko naman yan. Huwag kang mamroblema. Mula ngayon, didistansya na ako kay Bernie. Dapat lang. Dahil kung di ka lalayo sa taong yun, baka isama ka pa niya sa mga katarantaduhan niya. Bernie, saan ka ba?
Wala, Matt. Pinara lang kita at nag-backride ako dito sa tricycle mo. Dahil may gusto lang ako sabihin sa'yo eh. Ano yun? Naibaba mo na yung pasahero mo kaya itabi mo muna itong tricycle para makapag-usap tayong mabuti. Ha? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Pare, ganito. Kailangan kong tulong mo eh. Para hindi ko na kailangan mang-hold up. At para pakinabangan ko na yung kapugian ko. Pare, tingnan mo naman oh. Di ba? Bernie. Oh. Bernie, huwag mo ko tanggihan. Sasama ang loob ko sa'yo, pre. Sige Bakit? na. Ano ba? Ano bang tulong na kailangan mo sa akin? Natatawa ako kay Daddy. Kundi lang daw may importante siyang lakad at naghihintay na sa kanya ang kausap niya. Magpipilit pa siyang ihatid ako sa pupuntahan ko. Hold up to! Hold up! Huwag kang mag-iiskandalo. Pera at mga alahas lang ang kailangan ko. Kaya sinunggabang kita. Ibigay mo sa akin kung ayaw mong itara ko sa lalamunan mo tong patalim na nakatutog sa lieg mo. Oh, teka! Itaw mo! Itaw mo yung matalas yan! Loko ka! Ngayon nabitaw mo na yung patalim, gugulping kitang hold-upper ka! Ano? Ha? Ano? Hindi ako lalaban! Ano hindi lalaban? Hoy! Hoy! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Gugulping kita! Lulumping ka! Bumalik ka rito! Hoy! Bernie, mag-juice ka muna. Salamat, V. Nagabala ka pa. Masarap kasi magtimpla ng Diyos ang anak kong yan, Bernie. Saka dapat lang estimahin kita matapos mo akong matulungan. Oo nga, kundi sa tulong mo sa anak ko, baka napahamak na siya. Kaya nga po isinama ko siya rito sa atin, Mami, para makilala niyo rin siya. Bihira ang gaya mo, na handang itaya ang sariling buhay makatulong lang sa kapwa. Opo, ang totoo niyan, galit ko talaga ako sa masasamang tao eh. Kaya handa akong tumulong kahit kanino na naargabyado. Lalo pa sa gaya ng magandang anak niyo. Di ba? Ikaw lang ang nagsabi sa akin ng ganyan, Bernie. O boy, baka bulag yung mga taga rito sa inyo. Tingnan mo naman, oh. Oh, totoong maganda ka, B. Kaya nga nagpapasalamat ako at nakilala kita at naging kaibigan. Pare, sakay na sakay si V sa drama natin. Sino ba yung Bernie? Nagsusulong anak yun ng isang may kayang pamilya, pre. Buti walang parak o barangay tanod sa lugar na pinag-hold upan ko kunwari sa kanya. Kung nagkataon, baka sumabit pa ako. Eh, dahil sa tulong mo, pre, naging maamo na sa akin si V. Ano Oo. ba ang plano mo sa kanya? Ay, syempre, didiskartehan ko. Sa wakas, nagkagusto ka rin sa babae. Pare, hindi ko talaga kursunada si V. Ha? Ang totoo, tatargeting ko lang ari-arian ng pamilya nila. Naisip ko lang gamitin ko yung, eto, tingnan mo, look at my face. Ha? Grabe Yan, ka. gagamitin ko lang yan para magkapera, pre. Peperahin natin yung pera. Ibang Siyempre. klase ka, Bernie. Oo, siyempre naman. Siguradong hindi sasablay ang plano ko, Matt. Dahil halata akong kursunada ako ni V. Iba na eh. Look at me. Ha? Iba na yung gaya ko artistahin. Gwapo nga ang Bernie na yun, no? Sira naman ang ulo. Sukat kinasabot ka pa niya para makilala niya at mapaamong babaeng target niyang lokohin. Narinig mo pala yung pag-uusap namin ni Bernard kanina sa labas ng bahay, Alma. Oo naman, dinig na dinig ko. Akala ko abala ka sa paglalaba. Talagang sinadya kong pakinggan ang pag-uusap niyo ni Bernie na yun dahil wala akong tiwala sa kanya. Di nga nagkamali ang duda ko na may masamang balak siya. Pati ikaw dinamay pa sa katarantaduhan niya. Hindi ko na maakalain na masama ang plano niya eh. Kung kilala ko lang ang babaeng gusto niyang lokohin, naku, ibubulgar ko ang katarantaduhan ng Bernie na yon. Yan ang wag mong gagawin, Alma. Mahirap kataluhin si Bernie. Masama siyang magalit. Hindi naman ako natatakot sa kanya, no? Huwag nating pakialaman ano man ang gawin niya para walang problema. Wag ka na makipagsabwatan sa Bernie na yon, Matt. Oo, hindi na. Layaan mo na siya. Masama siyang impluensya. Baka madamay ka pa sa karma niya.
Ano, Laura? May naging bisitang lalaki si V kamakalawa dito sa bahay. Na bago lang niya nakilala. Oo, Ellie. Hindi ko lang nabanggit sa'yo agad kasi madalas gabi ka na nakakauwi dahil sa pag-aasikaso mo sa negosyo natin. Di ba sinabi ko na sa inyong huwag kayong magpapapasok dito sa bahay ng taong hindi nyo lubos na kilala? Mabuting tao si Bernie. Marami ang nagpapanggap na matino pero nasa loob ang kulo. Ipinagtanggol niya si Visa ng hold up sa anak mo. Kaya bilang pasasalamat, pinamerienda niya. Kaya nakilala ko. Laura, kaya di tayo kumukuha ng kasambahay. Nag-iingat tayong mabiktima ng masasamang loob. Pag nakilala mo si Bernie, makakagaanan mo rin siya ng loob. Hindi ako interesadong makilala ang taong yon. Para mapasalamatan mo rin siya sa pagtatanggol sa anak mo. Huwag nyo nang tanggapin uli rito sa bahay ang taong yon. Ellie, Sundin nyo ako, Laura. Huwag kayong basta magtitiwala ni V sa di nyo lubos na kilala. Para wala tayong pagsisihan sa huli. Alma? akala ko naman kung sino ang kumakatok. Ikaw lang pala. Oh, si Matt. Wala rito. Ha? Ba't nakaparada yung tricycle niya sa labas nitong bahay niyo? May pinuntahan siya. Saan? Ewan ko. Baka may ginagawa ng milagro yung kalibin mo. Ay nako, kung wala ka nang sasabihin, may gagawin pa ako. Oh, sus. Sige na, alis na ako. Biro lang yung sinabi ko, ha. Pero baka totohanin ni Matt. Woohoo! Yee! Bernard, bakit tinampas mo ang kamay mo sa seat cover ng motor ko? Bernard ka dyan. Bernie, loko-loko yung kinakasama mo, Matt, eh. Oh, si Alma? Oo. Siya hindi lang kaya mainit ang ulo ko. Ginagawa niya akong tanga, eh. Anong... Nasa inyo ka pala kaninang kumatok ako ron. Pero ikinaila sa akin ni Alma. Nasa banyo siguro ako nung makausap mo siya. Pare sa lahat na yoko yung niloloko ko, eh. Yoko nun. Pasensya ka na kay Alma. Pasensya, biskwit yun. Pasalamat siya, kaibigan kita. Bernie. Oo, Bernard, Bernie. Oo. Kung nagkataong hindi mo kinakasama yung gumago sa akin, naku, mag-asawang sampa lang ipapatikin ko sa kanya. Paduduguin ko ang bibig niya. Lintik siya. Sandali lang. Ito siguro yung daddy ni V. Anong kailangan mo? Magandang hapon po. Ako po si Bernie, kaibigan po ni V. Sagutin mo ang tanong ko. Po? Bibisita po sana ako kay V. Walang sakit ang anak ko. Makakaalis ka na. Pero, ano? Umalis ka na. Layas! Pare, bakit parang hayop akong pinagtabuyan nung ama ni V? Kung wala lang akong plano sa kanya, kaya pres, sinapak ko na eh. Kaya pala bigla mo ako niyayang uminom dito sa bakanting lote, Bernie. Oo, dito sa bakanting loting mapuno na maraming ayun, may tanim pang malunggay, di ba? Ay. Alam mo, kung tumanggi ka nga, baka nadamay ka sa ngit-ngit ko eh. Tapos na ako mamasada at kahit paano may kinita na. Kaya pinagbigyan na kita. Dapat. Pero hanggang isang bote lang ako ha. Isang bote, sige na. Sige na, wala problema. Gusto ko lang maihinga yung sama ng loob ko dun sa Mang Eli na yun. Pakayabang. Kilala mo na palang ama ni V. Siyempre, pinagtanong ko talaga siya, pre. Para mahuli ko yung kiliti niya. Pero, alam mo, pre, masyado palang masyado maigpit yung, masyado maigpit sa anak. Paano? Sungit. Di mo na itutuloy yung plano mo? Tuloy yun. Tuloy siyempre. Paano ka makakadiskarte kay V kung hindi ka na makakapunta sa kanila? Ako nang bahala dun, Matt. Sa loob ng 1 o 2 linggo, magiging syota ako si V. Pero paano yung tatay niya? May araw din sa akin ang gurang na yun. V. Ano,
nagtabuyan ka ng daddy ko? Oo, kahapon, ganun yung ginawa niya. Nagsungit eh. Kaya tinawagan kita. Nako, Bernie, pasensya ka na ha. Hindi, okay lang. Huwag kang humingi ng pasensya. Gusto ko lang sana kitang surpresahin eh. Kung nalaman ko lang agad na bibisitahin mo ko rito sa bahay namin, baka pinigilan kita. Kasi nga, stricto ang daddy ko eh. Totoo, napansin ko nga. Pero kasi gusto lang sana kitang makausap. Nagkakausap naman tayo sa phone. Oo, alam ko. Pero gusto ko yung personal, yung harapan. Gusto ko sana magkita tayo. Pwede ba? Ha? Oo. Sige na, V. Sige na, kung ayaw mo, okay lang. Pero... Hindi naman sa ayaw. Kaya lang... Kaya lang ano? Ha? Sige na. Umayag ka na. Sige. Yun. Okay. Okay, ayos, sige. Makikipagkita ka na sa akin, ha? Ha? Oo. Ayos. Para hindi na sumama ang loob mo sa pagtaboy sa'yo ng daddy ko. Sige na, gagawa ko ng paraan para magkita tayo. Yun. Chat ko sa'yo kung kailan ha. Ayos. Sige. Salamat, ha. Salamat, V. Sige, bye. Bye. Ayos. Pag nag-date kami ni V, wala na siyang kawala sa akin. Laura, nagtataka naman ako kay V. Dati siya pa ang nagyayaya sa pinuntahan nating resto. Pero kanina lang tumanggi siya. Parang masama raw kasi ang pakiramdam niya. Kaya nga may pasalubong tayo sa kanya. Kaso, na-traffic tayo. Huh? Laura, Oh, ba't biglang nanlaki ang mata mo, Ellie? yung nagdaang taxi sa kasalubong nating linya. Sakay si V. Ha? May kasamang lalaki. Baka naman hindi ang anak mo yun. Siya. Sigurado kung si V ang sakay ng taxi. Tatawagan ko siya. Nakapatay ang cellphone niya. Ellie, Nakikipag-date ang anak mo, Laura. Sinadya niyang huwag sumama sa atin at hindi siya matawagan para makipag-date sa lalaki. V, salamat ha. Nakipagkita ka sa akin ngayon. Pero hindi tayo pwedeng magtagal ng mamasyal ha, Bernie. Kailangan makauwi ako agad bago dumating sa amin ang parents ko. Hindi, okay lang. Hindi tayo magtatagal dito sa tabing dagat. Iisa lang naman ang dahilan, kaya ginusto ko na magkita tayo eh. Alam mo kung ano? Tanong mo, Ano? para may paalam ko yung feelings ko sa'yo. Ay, Hawakan teka ko yung lang. kamay mo ha. Ang kamay ko, Bernie. Ang lambot pala ng kamay mo. Ay, Balbon ka pala. Ganda ng daliri mo, parang mga kandila. Oh. B, ha? tumingin ka sa akin. Ano yun? Mahal kita. Mahal kita, V. Bernie, Mahal mo rin teka ako, lang. di ba? Mahal mo rin ako, di ba? Ha? B? Sabihin mo, mahal mo ako. Bango-bango mo. Hindi ako makikipagkita sa'yo kung di ka na pamahal rin sa akin. Salamat. Alam mo, pinaligaya mo ako sa sinabi mo ngayon. Salamat. Bernie. Walang hiya ka! Ellie, huwag mong saktan ang anak mo. Hayaan mo ko, Laura. Huwag mo akong pipigilan at madadamay ka sa galit ko! Daddy! Sino ang lalaking yun? Sino yung lalaking kasama mo sa taxi, V? Sino? Si Bernie po. Saan kayo nagpunta? Saan? Namasya lang po kami, Daddy. Ba't sumama ka sa lalaking yun? Bakit? Mahal ko po siya. Layuan mo ang lalaking yun, V. Daddy, boyfriend ko na po siya. Layuan mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Pag hindi, lalo kang masasaktan sa akin.
Baka mapatay pa kita! Matt, pare, iniiwasan mo ba ako? Bernie, hindi. Ba't naman kita iiwasan? Kasi kanina nung unang pagdaan ng tricycle mo na pinara kita, parang nilampasan mo lang ako eh. Di lang kita napansin. Pasensya ka na. Oh, sige na, di bale, okay na yun. Kaya itong pagdaan mo uli, hinarang na kita kasi pare, kailangan kong tulong mo ngayon eh. Anong tulong? Lalong pinaghigpitan si V ng mga magulang niya nung malamang may relasyon na kami. Oh, anong may tutulong ko sa'yo? Ganito pre, pahiramin mo ako ng motor mo. Ha? Bakit? Itatanan ko si V. Ellie, gumising ka. Oh, Laura, Bumangon ka, bilisan mo. bakit? Nagising ako nang may narinig ako nagbukas ng gate. Pagdungo ko sa bintana, nakita ko si V kasama yung boyfriend niya. Parang nagtatanan sila. Ha? Teka, Ellie. Anong gagawin mo dyan sa barel? Hindi ako papayag sumamang makipagtanan si V. Pipigilan ko sila. V! Bernie, nagising ang daddy ko. Nakadungaw sa bintana ng kwarto. May hawak na baril! Kailangan makalis tayo agad dito. Tayo na, dali! Bilisan natin! V! Huwag ka sumamang makipagtanan sa lalaking yan. Pag nagpilit ka, babariling ko kayo! Babariling ko kayo! Ellie! Hayop na Berning yun. Kahit nagwa-warning shot na ako, pinaharurot pa rin palayo ang motorsiklo. Ang kasi Habulin natin sila! mahirap na natin silang maabutan. Ellie, hayaan na lang ba natin makipagtanan ng anak natin? Di tayo nagkulang sa kanya, Laura. Inaruga natin si V. Binusog sa pagmamahal, sa mga pangaral, sa takot sa Diyos, at binigyan ng magandang buhay. Pero anong sinukli niya sa lahat ng kabutihan at pagmamahal natin sa kanya? Ano? Naging mabait at masusuri namang anak si V. Sinuway niya tayo. Sinira niya ang pagtitiwala natin. Binaliwala niya ang lahat ng magagandang pangarap natin para sa kanya. Nagkaganon lang siya nung magkaroon siya ng nobyo. Mas minahalaga niya ang ibang tao kaysa sa atin. Wala na tayong magagawa, Ellie. Pagsisisihan ni V ang ginawa niyang paglaban sa atin. Sikapin na lang nating mailagay sa ayos ang lahat. Ipakasal na natin sina V at Bernie. Ano? Hindi! Ellie! Umalis si V ng labag sa loob natin. Kaya di na siya makakatungtong sa pamamahay na to. Hindi na kailanman. Hindi ko yata maatim na itakwil ang anak natin. Itatakwil natin siya sa ayaw at sa gusto mo. Mula sa oras na ito, wala na tayong anak, Laura. Naiintindihan mo? Wala na tayong anak! V, tama na. Huwag ka na umiyak. Tama na. Bernie, paliwanag ang sabi sa akin ng mami ko nang tawagan ko siya. Oh, ano raw? Galit na galit sa atin ang nanay ko. Hayaan mo na, mawawala rin ang galit niya sa atin. Lalo kapag nalaman niyang nagpakasal na tayo sa West. Nabisado ko si daddy. O nag-aalala lang naman yun na baka lokohin kita at pagsamantalahan. Masama siyang magalit. Napansin ko nga. Pero anak ka niya matitiis ka ba niya? Mapagtanim siya ng sama ng loob. Walang magulang na nakakatiis sa anak nila. Sana nga, Bernie. V, makinig ka sa akin ha. Patutunayan ko sa mga magulang mo na talagang mahal kita, okay? Kahit mahirap lang ako, pagsisikapan ko mabigyan ka ng maayos na buhay. Pag nakakita ko ng magandang trabaho, aalis na tayo dito sa inuupahan kong barong-barong. Lilipat tayo sa magandang-gandang tirahan. Ha? Kahit saan, kontento ako, Bernie. Basta kasama kita. Yun naman yun ang mahalaga. Ha? Makikita mo, V. Bukas makalawa, mapapatawad rin tayo ng mami at daddy mo. Ha? Matatanggap rin nila tayo. Ha? Pakis nga, wala. Bernie,
Oh, Nag-away ba kayo ng asawa mo? hindi, Matt. Hindi. Wala kami pinagtalunan o pinagawayan ni V. Kontento siya sa simpleng pamumuhay namin. Bakit paglapit mo dito sa terminal ng tricycle, salubong na ang kilay mo? Kasi pare, mahigit 2 linggo na. Pero hanggang ngayon, hindi mapatawad si V ng mga magulang niya. Pagtatawag siya sa bahay nila, hindi sinasagot yung tawag niya. At minsan, natsyempohan niyang makausap ang daddy niya. Ayun, pinagbagsakan pa siya ng telepono. Ang bihira na yan. Kumusta pala ang paghahanap mo ng trabaho? Hindi talaga ako naghahanap ng kayod, pre. Ha? Sabi ko lang yun sa'yo dahil nakaharap si V. Pero totoo, allergic ako sa trabaho. Ano ko ba naman? Paano na kayo ng misis mo? Bago maubos ang perang baon ni V, numagtanang kami, ha? Kailangan matanggap na kami ng mga magulang niya. Sa ayaw nila at sa gusto. Pag hindi, ay baka maghurumintado ako. Uy, V, uy, bakit? Paano ka? Ha? Biglang sumakit ng tiyan ko, Bernie. Ha? Kaya nabitawan ko ang baso. Naku, baka may nakain ka masama. Ha? Ano? Wala akong matandaan. Dati ko na rin nararamdaman to nun pa. Oh, Hindi ko lang pinapansin. Basta na lang sumasakit ang tiyan ko pero nawawala rin naman. ganun? Ay, baka kabag lang yan. Ha? Itong mga nakaraang araw, nakakaramdam din ako ng panghihina at pagkahapo. Wala. At minsan pa nga, parang gusto kong ilabas ang kinain ko. Pag nagkatrabaho ka na nga, papatingin ako sa doktor. Uy, sige. Sige. Uy, V, Lalo okay ka lang? tumitindi ang pananakit ng tiyan ko, Bernie. Naku. Baka Baka ano? may sakit akong delikado. Naku, V! Ano kung na-hospital si V? May malubhang sakit po siya. Colon cancer. Ayon sa doktor sa ospital, lumitaw sa pagsusuri kay V na yung cancer niya nakapalibot daw po sa colon niya. At kailangan magawa niya ng remedyo bago kumalat sa iba pang bahagi ng katawan niya. Kailangan po maopera ng anak niyo, Daddy. Huwag mo kong tawaging daddy! Ellie, huminahon ka. Huwag kang sumabat sa usapan namin ng taong to, Laura. Kasal na sila ni V. Manugang na natin si Bernie. Wala akong pakialam sa kanila! Pero, Narinig ko ang sabi ni Bernie kaya napalabas ako ng bahay at lumapit sa inyo rito sa labas ng gate. May sakit si V. opo, may cancer po siya sa bituka at kailangan maoperahan. Ellie, bakit hindi natin papasukin si Bernie para mapag-usapan nating mabuti kung paano natin matutulungan si V? Di ko binibigyan ng karapatang pumasok ang taong to sa bahay natin, Laura. Ellie. At di natin tutulungan si V. Teka muna. Eh, Baka po lalo lumala ang sakit ng anak niyo. Wala akong pakialam. Sir naman, Daddy. Di ko sing, hindi ko siya tutulungan. Dad. Hindi kailanman! Ikaw na naman. Daddy, wala po ko ibang malapitan kaya ano Ilang eh. beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo kong tatawaging daddy? Pero- At kahit anong sabihin mo, hindi ko tutulungan si V. Hindi. Pambihira naman. Anong klase kayong ama? Ha? Okay lang na magalit kayo sa akin. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa inyo kung ayaw nyo sa akin at hindi nyo ako matanggap na sampid sa inyong pamilya. Pero hindi naman sarili ko nilalapit ko sa inyo eh. Hindi yung sarili ko hinihingi ko ng tulong sa inyo. Anak nyo. Sarili nyong anak. Hindi ko tunay na anak si V. Ha? Hindi nyo tunay na anak ang asawa ko? Pero... Oo. Ampun lang naming mag-asawa si V. Hindi namin siya tunay na anak. Ano? Kaya wala kaming pakialam kahit anong mangyari sa kanya. Ano, Bernie? Di tunay na anak ang asawa mo ng mga magulang niya. Oh, Matt, pare, labo, di ba? Kaya kahit mag-isa, uminom ako, pre. Kaya pala amoy chiko ka. Hindi lang amoy chiko, pre. Amoy ano na ako, anak ko, kung alam mo lang. Kabisado mo ako, pre. Alam mo kapag naburyong ako, umiinom ako.
Umiinom ako, pre. Hindi ko kaya eh. Bernie, Parang ganito, pairamin mo ako ulit ng motor mo, ha? ha? Hindi pwede. Bakit na hindi pwede? Huwag mo ako pagdamutan, pre. Baka samahin ka. Hindi kita pinagdadamutan. O, ano ginagawa mo niyan? Nagkataong may sira yung motor ko, kaya hindi ko maipahiram sa'yo. Baka ikaw yung may sira. Kaya maghapon ako hindi nakapamasada. Ipapa-repair ko pa bukas yung motor. Ganito, kahit wala akong sasakyan, tutuloy ko yung bala ko, pare. Bernie, Inilabas ko sa ospital si B. Inuwi ko na siya sa amin dahil wala na kami kapera-pera eh. Pero bago kami mamatay sa gutom, pre, kikilos ako. Ha? Kikilos ako. Magtatrabaho ako. mahu-hold up ka na naman. Ang mga magulang ni B, ang tatrabahuin ko ngayong gabi. Ha? Hold upin mo ang mga biyanan mo? Para makaganti ako sa binang ko lalaki na matagal ko nang gustong gulpihin. V! V! Sandali lang. V! Oh, ikaw pala, Alma. Nakapasensya ka na, hindi kita napagbuksan agad ng pinto. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. V, alam kong may sakit ka. Oo, may problema ako sa colon. Kaya na-confine ako ng ilang araw sa public hospital. Pero dito na lang muna ako sa bahay magpapagaling. Si Bernie. Wala siya rito sa bahay. Kanina pa siya umalis para maghanap daw ng paraan na maipagamot ako. Di siya maghahanap ng paraan para maipagamot ka, V. May masamang gagawin ng asawa mo. Ha? Kaya napasugod ako rito sa inyo galing sa amin si Bernie. Narinig kong usapan nila ni Matt. Ngayong gabi papasukin daw ng asawa mo ang bahay ng mga magulang mo. Nanakawan niya. Hindi niya gagawin yun. Mabuting tao si Bernie, Alma. Masamang tao siya, V. Pusakal na holdupper at labas-pasok sa kulungan. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Ngayon ko lang inamin sa'yo ang totoo. Dahil kailangan malaman mo ang tunay na karakter ni Bernie bago pa siya makagawa ng mas malalang krimen. At mismong mga magulang mo pang magiging biktima niya. Ngayon nakapasok na ako sa bakura ng bahay ng mga magulang ni V. Papasukin ko na yung bahay nila. Pakumple ako lalapit sa pinto. Yun, tiyempo. Bukas pa yung pinto sa harapan ng bahay. Laura, sara mo na ang mga bintana at pinto. Oo, Ellie. Sasandal ako sa labas nitong pinto. Parang may tao sa labas. Halika ka rito! Halika rito! Ellie! May tao nga! Bernie! Huwag kayong sisigaw! Huwag kayong papalag, ha? Pag hindi, sasabog kayo, matutulas kayo! Ano ba? Bitawan mo nga ako, Bernie! Ano? Ano ba? Bitawan mo ako! Huwag kayong mapumiglas. Pag ganito nakainom ako, maikli lang ang pasensya ko, ha? Pag hindi kayo nakipag-cooperate sa akin, sasabog kayo. Magkakalasog-lasog ang katawan nyo, ha? Ano ba? Ha? Bitiwan mo ang asawa ko, Bernie! Tawa, nakikita nyo itong hawak kong granada? Ha? Bernie! Ha? Baka sumabog yan! Talagang sasabog to! Ha? Pasasabugin ko itong granada pag hindi nyo binigay sa akin lahat ng pera at alas nyo! Bernie! Wag! Bibi, bakit ka sumunod dito? Totoo pala ang sabi nila. Masama kang tao. Holdupper ka. Pati sarili kong mga magulang pag nanakawan mo. Di mo sila tunay na mga magulang, Vi. Ampun ka lang nila. Hindi totoo yan. Hindi totoo. Ako ang totoo. Ako ang sabi ng totoo. Tanungin mo, dati mo. Tanungin mo. Ayan, tanungin mo. Ayan, Totoo, V. Oh. Kita mo? Di ka namin tunay na anak. Nakita mo? Ellie, ano ba sinasabi mo? Hayaan mong sabihin ko sa kanila ang totoo, Laura. Sige. Ang matagal na nating inilihim kay V. Para malaman ng Bernie na to na walang karapatan ang asawa niya sa mga ari-arian ng ating pamilya. Wala! Ano, narinig mo, Vi? Ha? Hindi ka tunay na anak na mag-asawang yan na nakilala mo mga magulang. Kaya hindi ka dapat maawa o magmalasakit sa kanila. Hindi mo sila tunay na kadugo. Hindi mo sila kaano-ano. Kaya hayaan mo pag naawang ko sila. Huwag ka nang umalngal, Vi. Tulungan mo ako samsamin at kunin na lahat ng pera at mga ala sa bahay na to. Dali na! Hindi. Ano hindi? Bitiwan mo, mami ko. Kung bibig, di mo mami to! Bitiwan mo siya! Di mo mami to! Ha? Gaga ka talaga, Vi! Gaga ka! Ellie! Ano? Bakit? Huwag ka matakot, Laura. Bakit maano-ano ka pa? Dahil sa kakaampas mo sa akin, nabitawan ko tuloy yung mami mo!
Bitiwan mo ang hawak mong granada. Hindi! Bi, huli ka rito! Huli ka rito! Yung baril yung bitawan nyo! Pag hindi madidisgrasya si Bi, madidisgrasya siya! Bitiwan mo ako! Pati ako? Pati ako i-hostage mo? Oo. Didisgrasyahin mo? Oo! Asawa mo ko, Bernie. Wala Asawa mo pakialam. ko. Hindi kita asawa. Hindi tunay na kasal natin sa West. Ha? Peke yun! Peke! Pwede ang kasal natin. Hindi ako naniniwala sa'yo. Oo! Totoo! Oo! Hindi kita pwedeng totoong pakasalan dahil hindi kita totoong minahal. Ang mga ari-arian lang na pamilya mo target ko kaya pinatulang kita. At kung wari, pinakasalan kita. Kaya hindi totoong mahal-mahal. Walang ganun. Lalo pat nalaman ko hindi ka tunay na anak ng pamilya nyo. Ha? Bernie! Walang ganon. Hoy, Bernie ka dyan, ha? Bitawan niyo yung baril nyo. Ha? Ihagis sa sahig ngayon, ha? Bitiwan mo si Vi! Hindi! Tinanggal ko ng pinanggranada. Pag hindi nyo ba hinagis ang baril, bibitawan kong granada. Sasabog tayo lahat. Ha? Sasabog tayo. Matutulas tayo lahat. Ano? Ha? Bernie! Oh, bibilang ako ng 3. Pag nakabilang ako ng 3 at hindi nyo hinagis ang baril na hawak nyo, bibitaw ko na itong granada. Sasabog tayo lahat. 1, 2, 3. Bernie! Huwag mong pasabugin ang granada. Susundin ko ang gusto mo. Ihahagis ko na ang baril. Sige! Agis mo na! Yan! Ngayon nasa akin ang baril. Sasabihin ko ng totoo. Ha? Makinig kayo! Peke ang granada! Hindi totoo! Fake ang granada. Oo! Kaya sundin nyo na ako. Ha? Oo! Ilabas nyo na lahat ng pera at alahas. Pag hindi, ibabaong ko itong tingga sa mga ulo nyo. Ha? Oo. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng aming pera at alahas. Huwag mo lang kami sasaktan. Yan! Buti naman! Bilisan nyo! Huwag nyo ako lalansin, ha? At isang maling kilos nyo, tutudasin ko kayong bumagana. Ha? Walang iya ka! Ay, Ellie. Nabuwal na walang malay si Bernie nang hampasin ni Vi ng flower vase sa ulo. Tatawag ako ng pulis, Laura. Ipadadakip agad natin ang masamang taong yan. Ellie, umalis na ang mga pulis sa dumakip kay Bernie. Aalis na rin po ako, Mami, Daddy. Hindi ka aalis, Vi. Wala po akong karapatang manatili sa bahay na to. Ampun niyo lang po ako, diba? Hindi ka ampon. Anak ka namin ng mami mo, Vi. Tunay na anak. Yan ang totoo, Vi. Pero sabi niyo po, Daddy, na Sinabi ko lang, pinapaniwala ko lang si Bernie na ampung ka lang namin ng mami mo. Para mapatunayan ko ang suspecha ko nung una pa man, hindi ka niya totoong minahal. At mga ari-arian lang ng pamilya natin ang pinuntirya niya. Daddy, Mami. Mahal ka namin ng mami mo, Vi. Mahal na mahal ka namin, anak. Kaya hindi kami papayag na tuluyang mapariwara ang buhay mo. At kaya ipapagamot namin yung sakit mo. Naiintindihan ko po kayo, Daddy. Mahal ko rin po kayo ni Mami. Mahal na mahal ko rin po kayo. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.